Kumusta po kayong lahat mga kamag-aaral? We're now on our part 2 of the series, The Story of the Christian Church. At ngayon pong araw na ito ay ating sisilipin ang Anyo Domino 100, AD 100 after the death of the apostles. Alam po nyo ang kasaysayan ng Kristyanismo, the story of the Christian Church. Na ating pong pinag-uusapan at pinag-aralan dito ay ating pong sinisilip mismo ang the church in general or the universal church. This is not the story of any church or denominational group, but the church as a whole. The other way of actually introducing this series is the story of Christianity, which is also the title of a two-volume book authored by Dr. Justo Gonzalez, The Story of Christianity. Pwede rin po nating tingnan na gano'n. The story of the Christian church is, in general, the story of those who believe on Jesus Christ as compared, mga kamag-aaral, to those who do not carry and recognize and honor the name of Jesus as Savior and Lord. Yung po yung natawag natin na mga non-Christian groups because they do not honor Jesus as Savior and Lord of their lives. Sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng series na ito ay meron po akong laging babasahin sa inyo na mga talata mula po sa Old Testament at sa New Testament na sa akin pong opinion, these scriptures reveal the secret formula for the growth of the Christian church. Intentionally po, makikita po nyo lagi kong ginagamit yung small c sa church because it speaks of the universal church, not a denominational or not a church group. Ang aking nga pong tinutukoy ng mga talataan, ako po'y naniniwala na ito ang dahilan kung bakit ang iglesia at ang kaharian ng Panginoon ay nagpapatuloy ay dahilan sa mga talatang ito na nabanggit po. Una sa Isaiah 40, ang talata po ay 8, ay ito po ang sinasabi. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ganon din po sa Mark chapter 4, 30 hanggang 32, Jesus said, "How can I describe the kingdom of God? What story should I use to illustrate it? It is like a mustard seed planted in the ground. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of all garden plants. It grows long branches, and birds can make nest in its shade." Mga mag-aaral, I really like the Word of God when it says, ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. And what I am referring to na tila man din sikreto, it seems to be the secret formula of the growth of the kingdom of God is the preaching and the teaching of the word. Every time we proclaim the word of God, it will not return void. At ako po'y naniniwala that it will always, the word of God, will always accomplish its purpose. Balikan po natin ang unang siglo. And when we say first century, it's basically from 0 to 99 or 100. At yun po yung first century. And tingnan po natin kung paano i-describe. Paano nga ba i-describe? And I believe that this continued. Nagpatuloy po ito sa second century, even in the early second century, meaning siguro po 101 hanggang 120, 140, AD 140. We don't know. But how can we describe the first century church?
Well, I checked the NIV translation, and of course, we're going to be looking at the scripture, and it provided 114 references concerning the church. At ganito nga po ang description ng Biblia. The New Testament described Jesus's followers in this manner. At hindi po natin babasahin lahat at hindi ko na nagawang i-provide sa inyo yung 114 references ng NIV. But let me tell you some of the descriptions of the church in the New Testament. Tinawag po ito, it was described as and it was called Church in Jerusalem, Church at Antioch, Church of God, churches of the Gentiles, the church that meets at their house, churches of Christ, the Church of God in Corinth, churches of God, Macedonian churches, churches in Galatia, churches of Judea, the church of the Thessalonians, the church of the living God, the pillar and foundation of the truth, the church that meets in your home, the church of the firstborn, the 7 churches in the province of Asia. Ito po lamang ang ilang description ng New Testament sa first century sa tinatawag nating iglesia. This is how they were described. This is how they were identified. At ganito po ang ating makikita sa kanila na sinabi ng Biblia. How else can we describe the first century church? Well, let me say this, that there were no church building yet. No church buildings. Wala pa pong mga bahay-sambahan noong mga panahon na yon. As we can read, some of Jesus' followers met in the house or at home. And there are some advocates of the house churches today where the father becomes the leader of the physical and the spiritual house. At maganda nga po na talagang ang mga sambahayan ay nagiging isang lugar na kung saan ang mga tao, ang mga ama, ang ina at ang mga anak ay sumasamba at inaanyayaan ang kanilang mga kaibigan at ang kanilang mga katabi, mga kapitbahay at mga kaibigan. House churches. First Corinthians 16:9, ganito po dinescribe ang first century church. The churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. Nagkakatipon po sa bahay-bahay o sa kanilang tahanan. That's how it was in the first century. Philemon chapter 1, verses 1 and 2. To Philemon, our dear friend and fellow worker, also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the house that meets in your home. And it seems that the New Testament followers of Jesus were giving us the idea of having people gather at home. Nagkakatipon sila sa mga tahanan, and they did not have a church building. Wala pa po silang mga bahay-sambahan na kagaya natin yan. Actually, ang pagkakaroon po ng designated place for worship and church gathering, ay kung hindi po ako nagkakamali, we will go to that in the future, ay siguro po ay close to 8,300 pa. But in the early church, hindi po sila nagkakatipon sa mga tinatawag nating mga bahay-sambahan or mga kagaya nating nakikita ng mga church buildings na malalaki at naiiba po at iba't ibang uri ng gusali po. Let me tell you and let me share with you the Apostolic Fathers na matapos pong mamatay ang mga apostol, we can imagine what's going on in the church. Nagkaroon po ng tinatawag na Apostolic Fathers. Why were they called the Apostolic Fathers? Because these were the men who met and talked
and were quite familiar with some of the apostles and their teachings. Halos nakausap po ng mga apostolic fathers na ito ang ilan sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo na hindi pa namamatay ng mga panahon na yan. Inabot pa nila, nakausap nila, familiar sila sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo, and they use writings to propagate the gospel. And their literary works were produced between AD 95 and 150. At ang kanila pong pinakatema kapag sila'y sumusulat, it's all about pastoral edification, pagpapatibay sa kawan, pagpapalakas ng mga kawan. And this stands out above all in the writings to the church. After the death of the apostles, how should the church, or how should Jesus's followers navigate faith and practices? Paano nga kaya tayo mamumuhay ngayon at paano natin isa sa pamuhay ang pananampalataya? Considering the limitation of the copies of the apostolic writings. Ngayon na hindi pa marami ang kopya ng salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabing wala, pero hindi pa marami. Hindi kagaya natin ngayon, kahit saan ka pumunta, may kopya ng Biblia, kahit sa telepono, meron ng Biblia. But noon po, very limited. And so now that the apostles were gone, who should mitigate the erroneous teachings the church experienced? Sino ang magsasabi sa atin na nalilisa tayo sa mga itinuro ng mga alagad, sa itinuro ng mga apostol, sa itinuro ng ating Panginoong Hesukristo? Sino ang magsasabi ngayong wala na ang mga alagad? Here comes the Apostolic Fathers. Ang isa po sa gusto kong ipakilala sa inyo na Apostolic Fathers ay si Clement of Rome. Siya po ay isang kinilala sa church history, sa story of Christianity, na isa sa mga tanyag na Apostolic Fathers. And around AD 100, some Christians in the Church of Corinth got into some conflict with the church elders. Ito na, no? Matapos ang mamatay ang mga alagad sa Iglesia sa Corinto, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang ilang mga kapatiran at ang mga church elders sa Corinto. Ngayon, ito pong si Clement of Rome ay isa pong elders in Rome. At siya po ay nangusap sa mga nasa iglesia sa Corinto concerning the subjection of Christians to their elders. Ang sabi ni Clement of Rome sa iglesia sa Corinto na mayroong conflict sa kanilang church elders, one solution para hindi kayo magpatuloy sa inyong problema, you need to subject yourselves, you need to submit to your elders. Walang masama. Everything was okay. Pero ito pa rin po ang sinabi ni Clement of Rome. Hindi pa natatapos doon. Not before long, Clement wrote explaining the importance of apostolic succession. In addition, he also included the need to recognize the exalted position of elders in the church. And this happened around AD 100. Now, please understand that there was no malice, perhaps, in the mind of Clement of Rome when he said this. When he wrote to the church of Corinth while he was in Rome, sinabi niya ito. Sinabi niya yung importance of apostolic succession. Makinig kayo. Pakinggan niyo ito. Mahalaga ito. And he also included the need to recognize the exalted position of elders.
Now, it seems to be na parang nagkakaroon ng new idea, antithesis na aking nabanggit sa nakaraan. And please note that the apostles never gave a hint concerning apostolic succession. Hindi po sila nakapagbitaw ng salita na matapos kaming mawala, merong apostolic succession. This was an inference, a conclusion, a deduction, or study after the death of the apostles to resolve the problem ng conflict ng elder at ng church members sa Corinto nung panahon na yun. And totoo naman po na hindi naman dapat pag-usapan at wala sa isip ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo ang apostolic succession because there was no need for them to talk about apostolic succession during that time. Now, there was a need to talk about it and maybe to emphasize the idea of apostolic succession. Hindi lamang po yun ang ginamit ni Clement of Rome, ginamit niya yung the exalted position of bishops and elders. And the reason he used that, he used those words is because of the present problem they encounter. Hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaroon ng ugnayang mahusay ang mga kapatiran, lalo tigit ang mga elders at ang mga kapatiran. And because of the current problem that they were encountering during that time, naglalagay sila ng mga suggestion. They simply wanted to respond to the issue at hand. Walang masama. But, pakinggan po nyo, they did not have an idea how far these ideas would go. Yung gamitin mo yung apostolic succession, very innocent, innocently given, suggested. Yung exalted position of bishops and elders, marahil walang malis. But they did not have an idea at that time how far these ideas would go. Paano ito may stretch at paano ito, saan ito makakarating? And so let me remind you of what I had told you last time concerning the development of ideas. Naroon po yung thesis, isang katotohanan, yung antithesis, yung hakamunin ng bago o dagdag na katotohanan, at synthesis, yung pag-unlad o pag-usbong ng isang katotohanan o ng mas maliwanag na katotohanan. At ito po ang na-development ng tinatawag nating church leadership or the development ideas on church leadership from the New Testament presentation of equality of elders. Makikita po naman natin yung equality of elders in the New Testament, which is the thesis. To an issue who would decide and help us when we cannot agree. Ngayon, hindi tayo magkasundo. And so the solution was an exalted position of an elder, nagkaroon ng tinatawag nating antithesis, from equality of elders to an exalted position of an elder. Therefore, it seems to be at this early stage of the church, the idea of apostolic succession is being introduced. Hindi pa po apostolic succession na to the max eh. Sabi nga, nagsisimula pa lamang. Wala pa silang idea kung saan makakarating ang lahat na ito. Very innocent. They were just trying to respond to the issue, to the problem. And they believed that this could be the solution to the problem. Kaya nagkaroon ng synthesis. Equality of the elders, thesis, exalted position of an elder, bishop, antithesis,
the idea of apostolic succession synthesis. Because ideas develop, ideas grow. Kaya makikita po natin sa chart na yan, yung thesis, antithesis, at yung synthesis. How far could it go? Nobody knows. And during that time, nobody knew. The New Testament was clear concerning the role, description, ng equality of all bishops, overseers, presbyters, or elders. Wala po tayong makikitang commandment, wala po tayong makikitang imperative, wala po tayong makikitang even description ng first among equal. Natatanging isa sa magkakapantay. First among equal. Wala pong ganun. Equality of all elders. Equality of elders. Overseers. Presbyters. Tinawag lamang po sa iba't ibang mga pangalan referring to the same function. Same office. But now that we don't have the apostles, kumbaga, sabi nga nangyayari no. Let's go back to the first century. Now that we do not have the apostles, who should we listen to as the authority alongside the oral and written tradition when we all disagree? Ngayon wala na mga alagad. Mabuti kung lagi narito mga alagad, matatanong natin, well, because of the inspiration, because alam nila ang turo ng Panginoong Kristo. They met Jesus Christ, they were witnesses of the Lord Jesus Christ. Alam nila ang salita ng Diyos. Eh ngayon wala na sila. Sino ang kakausapin ng iglesia? Ngayon wala na mga apostol. Bilang authority alongside, kasama ng oral and written tradition when we all disagree. Of course, there is only one authority, the scripture. Kaya lang po, sabi ko nga po sa inyo, during the time, wala pang maraming kopya ng Biblia. Wala pang kagaya natin ngayon. And this is my thought. This is what's in my mind. And please listen. Nobody woke up one morning and decided from this day on, I will teach a wrong doctrine inconsistent with what the apostles taught. Wrong doctrine does not progress overnight. It happens slowly, but surely, and persistently. Alam po ninyo, minsan we are so hard, judgmental. Sa mga tao po na tila man din they were not able to get exactly what the Bible teaches. As if they woke up one morning and decided from this time on, since I wanted to go to hell, I will teach a wrong doctrine. Marahil po mayroon. And hindi ko naman po siguro i-deny na baka naman talagang mayroon. I don't know. Pero generally speaking, ang mga kamalian po na turo ng Biblia ay hindi isang araw na lamang na pinagpasyahan ng isang tao na sabi niya, mula ngayon, magtuturo ako ng mali. Wrong doctrine does not progress overnight. It happens slowly, but surely, and persistently. Kaya, angatin po natin at ating alisin ang ating mga eyeglasses of prejudices and biases. Pansamantalang alisin natin ang mga mata natin na mayroong prejudice at mayroong biases. On the one hand, some of the church leaders try to respond to the current issue. Mga kagaya po ni Clement of Rome na may problema kayo, well, this is my response. This is how I should resolve it. They were trying.
to respond to the current issue. Hindi po sila nagsasabing, sige, magdagdag tayo ng bagong turo, apostolic succession. No, no. They were simply responding to the current problem of the church without knowing how far the idea would go. On the other hand, they do not know how far their ideas would go and sometimes they lose control. Yun ang ang problema. And so let us lift our and even remove our eyeglasses of prejudices. Hindi ko po naman sinasabing yakapin natin ang heresy, hindi ko po sinasabing yakapin natin ang kasinungalingan. But sometimes we need to understand how ideas progress, how ideas develop, para makita natin na baka naman hindi talaga yung iniisip ko sa ibang tao ang talagang nangyari. That is why it's important na lahat po ng nag-aaral ng kasaysayan ng Kristyanismo, nag-aaral ng kasaysayan ng Iglesia, we look at the history objectively, not judgmentally. Pinag-aaralang mabuti, tinitingnan ang magkakaibang panig, tinitingnan kung saan sila nanggagaling upang makita natin kung saan sila nanggaling at bakit nagkaganito at saan sila nakarating. So I'm showing you kung ano po ang nangyari at bakit magkakaroon ng progress ito. Makikita po nyo sa patuloy nating pag-aaral kung paano nagpa-progress ang ideas. Let me introduce to you another apostolic father, Ignatius. His writing focused on the heresy of the Gnostics, particularly the Docetists na ang kanila pong paniniwala. They denied the material body of Jesus, who according to them was a purely spiritual being. Hindi po nila matanggap na ang Panginoong Kristo ay merong material body sapagkat para po sa kanila, body or anything matter is evil. Only the spirit is good. Ito po ang mga Docetists. And so according to them, it seems that Jesus simply appeared in the flesh, but actually, wala siyang material body. Wala talaga siyang material body. Docetist, it appears, it seems to appear that Jesus had a material body, pero wala naman talaga siyang material body, kundi siya lang ay isang spiritual, a purely spiritual being. At ito nga po ang naging topic ng mga literary writing ni Ignatius, the heresy of the Gnostics. And even the New Testament is addressing this issue of the Gnostics. Maliwanag po na ang mga Docetists, they deny the material body of Jesus. Hindi talaga nagkaroon ng katawan lupa si Jesus. Kasi kung nagkaroon talaga ng katawan lupa si Jesus, para sa kanila, si Jesus ay nakontamina ng kasalanan. Now, please look at this. Alam ko po na mali ang tinuturo at ang sinasabi ng mga Docetists, ng mga Gnostics. But I also would like you to see where they are coming from. At ito na nga po yung sinasabi ko na minsan kinakailangan nating balansyaduhin ng konti, tingnan ng kaunti upang makita natin kung saan sila nanggagaling at bakit nila sinasabi ang mga bagay-bagay. Pinoprotektahan po lamang nila sa kanilang pagtuturo na si Jesus ay walang kasalanan. Upang si Jesus ay walang kasalanan, kinakailangan hindi siya nagkaroon ng katawan sapagkat ang katawan ay masama. Doon po sila nanggagaling. So, in a sense, they wanted to protect Jesus na hindi siya contaminated ng sin. The problem was, hindi mo na kinakailangang i-deny ang kanyang material body para lamang sabihin mo hindi siya nagkasala because Jesus is both God and man,
And so it is against his nature na magkasala because siya ay fully God and fully man. Pero ganun po ang kanilang naging pananaw ng mga Docetists. Therefore, para sa kanila, Jesus only seems to be in the flesh. It appears that he is in the flesh, but actually Jesus, hindi po siya he was not in the flesh. This is the kind of heresy na ipinaglaban po ni Ignatius. And so, number one, he fought against the error of the Gnostics. Pero hindi po lamang yun ang ginawa ni Ignatius. May kwento ko po sa inyo that he also wrote concerning the subjection to the bishop of other elders and presbyters. Subjection to the bishop of other elders and presbyters. Again, sabi ko nga po sa inyo kanina, tandaan po ninyo, wala naman pong isang tao na gumising isang araw at ang sabi niya, mula ngayon magtuturo ako ng mga bagay na taliwas sa sinasabi ng bagong tipan. Maunawaan niyo po sana. At ako po'y naniniwala na meron po lamang ina-address na issues si Ignatius. The problem was, he did not know kung hanggang saan makakarating at paano mapapasama ang kanyang isinasuggest na solusyon as he responded to the problem of the church. Hindi alam kung saan makakarating yung kanyang sinasabi. Wala naman po taong perfecto, including me, including you, and Ignatius. Was he wrong? Well, hindi niya alam. He was wrong because this will surely progress. Yung idea ng subjection to the bishop of other elders and presbyters. Let me give you the fact that the Bible teaches that it's important for Jesus' followers to obey their leaders. Sinabi naman po yun. Sinabi po ng Biblia that the followers of Jesus obey their leaders. Hebrews 13:17. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that will be of no benefit to you. Sino man po na tagasunod ni Jesus ay kinakailangang mag-submit sa kanilang leaders. That is what the Bible says. Maliwanag po yun. Kung ikaw ay isang tagasunod ni Jesus at mayroong mga leader sa iyong iglesia, dapat magpasako sa leaders, sa mga elders ng iglesia. Pero yung nabanggit ni Ignatius na subjection to the bishop of other elders and presbyters, wala po yun. He was correct in fighting the error of the Gnostics, but on the second thing that he emphasized, maybe he was not fully aware that it might lose control, pero nasabi po niya yun. How far can this idea go? Can this to get out of control? Kaya po, kapag tayo may mga pinagpapasyahan ng mga solusyon sa iglesia, mag-iingat po tayo kasi baka po yan ay mag-precedent and we will never know how far that will go. And maybe later on, hindi natin alam, wala tayong masamang intensyon, baka pala yung ating mga ginawang pagtugon sa dakong huli kapag wala na tayo ay magiging isang mali at taliwas sa itinuturo ng Biblia. Not very long. Hindi naman nagtagal, Ignatius wrote that Christians should obey
the monarchical bishop. Hindi lamang po niya sinabi the of the subjection to the bishop of other elders. Not very long, hindi po nagtagal. Isinulat na rin niya that Christian should obey the monarchical bishop. Monarch. One ruler, bishop. And the main reason Ignatius emphasized the role of a monarchical bishop was to achieve unity and to avoid the growth of heresy. Meron po siyang gintong layunin. At ang layunin niya kung bakit kinakailangan magkaroon ng ganitong nag-iisang bishop on top of it all is to achieve unity and to avoid the growth of heresy sapagkat maaaring itong monarchical bishop na ito ay mapag-iisa ang mga tao sa simbahan o sa bahay-sambahan at sa lahat ng bahay-sambahan to avoid the growth of heresy. Meron dapat isang pakikinggan. Wala nang mga alagad, wala nang mga apostol, sinong pakinggan nila, kakunti ang bilang at sipi ng Biblia, anong ating gagawin to achieve unity and to avoid the growth of heresy? Monarchical bishop. One arch ruler, literally speaking. In case of conflict and difficult controversy, the bishop, the first among equal, should decide. Kapag hindi na tayo magkasundo-sundo dito, may isa na magpapasya para sa atin. And the growth of the monarchical bishop did not come until after the end of the apostolic age in the 2nd century. Mga kamag-aaral, wala pa pong monarchical bishop right away. Isinasuggest pa lang po ito. Sinusulat pa lamang po ito. Iminumungkahi pa lamang po ito sa body of Christ. Pero hindi pa po talaga niyakap at right away, yes, agad sila. No, it will progress. Lahat po ito, mga kamag-aaral, ay nagpa-progress. Makikita po nyo ito, magpa-progress po ito. Kaya ang hirap pong maglagay ng isang particular date sa isang turo na akala natin ay nalilihis. Sapagkat marahil po ay nagsimula pa lamang nun, pero hindi pa talaga yun ang kabuuan ng turo na yun. And so as far as the monarchical bishop is concerned, relax po tayo, we've only just begun. Marami pa pong pag-uusap at mga pagmumungkahi ang gagawin. Lumalabas pa lamang po ang mga keywords, ang mga salita dito. Pero wala pa talaga yung nangyayari na ganitong bagay. My thought. Let me share with you. Sometimes heresy, and when we say heresy, a mixture of truth and error. Heresy comes wrapped in a package of good intentions plus a subtle and innocent manner. Yung pong pagkahiwalay sa sinabi ng Biblia at mali na turo sa Biblia. Minsan po ito'y nagsisimula sa isang magandang intensyon sapagkat tumutugon lamang sa isang mga current problem ng iglesia. Kaya hindi pagkakaunawaan. Paano sila magkakaisa? Paano makikip ang unity of the church? Paano mapoprotektahan ang church sa heresy? Magkaroon ng isang monarchical bishop, isang natutupad. Mga suggestion po ito. But it is coming in a very subtle. Wala silang kamalay-malay na saan nga kaya ito makakarating? Ano nga bang mararating ng ating mga sinasabing ito? Innocent.
very innocent. Ano, saan makakarating. Let me tell you more about the Apostolic Fathers. One more, si Polycarp. Polycarp, his writing focus on the practical daily life of Christians. Ito naman po ay mahilig sa Christian living, si Polycarp. Hindi po kagaya ni Clement of Rome na medyo mahilig po sa hierarchy, sa polity, church polity, magaling po sa doctrine and teaching ito naman pong si Irenaeus kasi he challenged the Gnostics. Pero ito pong si Polycarp is more on the practical daily life of Christians. Mga pamumuhay Kristiyano ang kanyang focus. And so Polycarp did not show interest on church polity. Hindi po siya masyado doon sa mga church doctrine, which is okay, you know. Merong Clement of Rome na mahilig sa church polity, sa church governance, merong Irenaeus na mahilig sa teaching, sa pagtuligsa at pagkatama ng mga bagay na mali. At meron namang isa na ang kanyang inclination ay ituro ang Christian living. Balansyado po tayo dito. He was known to be the Apostle John's disciple. At alam po natin, at ito po'y kwento ng marami na naging disipulo po siya ni Apostle John the Beloved. And he was known for his popular quote. At ito po ang pinaka-popular quote concerning Polycarp. Ang sabi niya ganito, when he was being persecuted and he was being asked to recant his faith, his allegiance to the Lord Jesus Christ. Ito po ang sabi niya. When he was asked to recant his faith. 86 years I have served him and he has never wronged me. Referring to Jesus. How can I blaspheme the King who saved me? What a commitment, hindi po ba? And so, Polycarp was martyred. Siya po'y pinatay by being burned. Sinunog po siya at the stake sa isang poste because he did not recant his faith. Hindi po niya inalis ang kanyang pananampalataya. At ang sabi niya, kung kinakailangan akong mamamatay ako because for 86 years I have served him and he has never wronged me. How can I blaspheme the King who saved me? Na itatanong ko po tuloy sa aking sarili, how passionate am I to the King who saved me? How obedient am I to the King who saved me? Meron kaya tayong sa ating pagbulay-bulay at refleksyon at pagsusuri sa ating sarili na masabi natin ang kagaya ng sinabi ni Polycarp. 86 years I have served him and he has never wronged me. How can I blaspheme the King who saved me? What a commitment. What a challenge for you and for me. At ang sabi pa nga po niya, at sinabi rin po niya, sabi niya, I like what he said after that. You threaten me with a fire that burns for a season, but you're ignorant of the fire of everlasting punishment. Parang sinasabi niya doon sa mga tao na papatay sa kanya sa pamagitan po na by being burned at the stake, na parang sinasabi niya, well, huwag niyo akong takutin ng you're gonna threat me with a fire that burns for a season. Masusunog pansamantala. Pero tila man din ang sabi niya, hindi niyo alam the fire of everlasting punishment. Ako for a season. Pero paano naman yung the fire of everlasting punishment? I would rather
have this for a season than the fire of everlasting punishment. Mga kamag-aaral, we will discuss more about the persecution of the early church at the hands of those who opposed Christianity. Meron po talagang lumaban, meron po talagang oposisyon ang Kristyanismo simula pa po noong umpisa. Hindi po smooth sailing ang paglago ng Kristyanismo noong mga panahon na yun. And that is what we're gonna be looking at next time. Ano ang mga naranasan ng ating mga kapatid na nauna sa atin? But your commitment is being challenged today by what we had seen sa buhay po ni Polycarp. Are we gonna be committed only when life is easy? Or we're gonna be committed whatever it is? Sabi nga po ng isang awit, I will praise Him when I'm on the mountain, and I'm gonna praise Him when I am on the hill or on the valley. Let me end today with reading Hebrews chapter 12, 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangle. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Mga kamag-aaral, this is the challenge for us. We are surrounded by such a great cloud of witnesses. Like Polycarp, we are surrounded by a great cloud of witnesses. And the challenge to you and the challenge for me, so we can continue the mission, let us run with perseverance. You can contribute something to kingdom building. Do it while you can. Run with perseverance. Fixing your eyes and my eyes on Jesus. Ito po ang ating kinakailangan gawin. May nauna sa atin, ipagpatuloy natin ang kanilang sinimulan. At kung paano sila naging matapat, tayo rin naman ay maging matapat. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa pagtalakay po ng ganitong usapin sa maniwala. And we are here to share with you what's going on in the church. And I hope that this will help you understand your past para po kapag naunawa natin ang nakaraan, ay mas nagiging maliwanag sa atin kung ano ang kasalukuyan upang tayo patuloy na makasulong sa hinaharap. Ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating mga kasama dito sa Maniwala team at sa lahat po ng mga nag-share ng ating pong mga videos. At muli po, ating ibinabalik ang papuri sa Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Jonathan Arellasa. Hanggang sa muli.